Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sabi naman ni Alan Peter Cayetano, si Jokno uli ang kaharap. Yung isa lang naman ang kaharap nila diyan eh. Si Jokno lang, partida. O ngayon, sabi ni Alan Peter Cayetano, Counsel for the Public Prosecutor, Counsel for the Respondent. Yung public prosecutor ito si Jokno eh, congressman ito eh. So, hindi kaya ito fishing expedition? Hindi ba ito magpo-fall sa fishing expedition na wala pa naman kayong mga ebidensya, tapos ngayon isusumpinan nyo yung mga bangko, isusumpinan nyo yung AMLAC, isusumpinan nyo yung BIR sa mga tax records. Ilalabas niyan fishing expedition. Kasi parang ngayon lang kayo maghahanap ng mga ebidensya. Gagamitin nyo itong mga subpinang ito para makakuha kayo ng mga ebidensya. Ay fishing expedition yan. Hindi pwede yan sa impeachment. So, if you're coming to the court with evidence already, but kinukuha mo yung subpoena na yan, di ba, to further prove your point, I don't think there'll be a question there. As Attorney Powa said kanina na, kung yung BIR box na yan, alam natin yung laman, and dapat gamitin dito, they inallege nyo na. Pero kung hindi alam yung laman, are we fishing there if there's a tax evasion or wala? I don't know the answer. I'm asking you the question. You can answer it in any way you're comfortable in answering. Ay ngayon, anong sagot ni Congressman Chel Jokno? Ang sagot ni Congressman Chel Jokno, simple lang. If I may briefly narrate the procedure that the House might had to undergo for the articles to reach this honorable court. When the complaints were filed before the House of Representatives, the Committee on Justice was tasked not with conducting a trial, not with ferreting out all the evidence, but simply determining whether there was probable cause to proceed with the case. So hindi po namin hinanap yung kabuuan ng ebidensya dahil hindi po namin tungkulin yon. Yes. When we made the determination that there was sufficient probable cause to proceed with that case, then that is what we submitted in terms of the articles of impeachment that reached this honorable court. Ngayon, syempre po, just like a preliminary investigation conducted by a prosecutor, ang hawak lang po niyang ebidensya, ang titingnan lang po niya ay kung merong probable cause. Not all the evidence yet is before that prosecutor because wala pa pong trial. The presentation of evidence, even the subpoena or compulsion to present evidence will only happen when the trial takes place. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. I'll go to probable cause, but yung sinabi mo, baka sakaling may makukuha dito. You said hindi ganon. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause. Nung nandun sa impeachment ay sa Justice Committee, doon sa Kamara, noong nakasalang pa lang sa House of Representatives Justice Committee, hindi nila sinubpina ang bank records. Hindi nila sinubpina ang mga bank records na yan kasi sabi nga sa impeachment court na yan. Pero mayroon na silang alam na nila yan na mayroon na silang na ang mga bank accounts nga ni Sara ay naglalaman at saka si Mans Carpio naglalaman ng napakaraming mga pera na hindi maipaliwanag. Kahit yung salin niya nakalagay doon na grabe yung linaki ng kanyang net worth.
kahit yung sa AMLAC lumabas na doon sa Justice Committee na 6.7 billion ang lumabas-pasok na transactions. Alam na yan doon sa Justice Committee. Kaya lang, kung pag-uusapan yung detalyado na talaga, yung detalyado na, hindi nila yan sinugpi na sa Justice Committee kasi nga, ang sabi ng defense, hindi pwedeng magkaroon ng full-blown trial sa Justice Committee. Kasi ang Justice Committee ay hindi siya court. Kapag nagkaroon ng full-blown trial, mga subpina na, ang mga importanteng ebidensya ay sinubpina na ng Justice Committee, mababiolate na yung right ng accused o ng respondent. Dapat sa trial na yan. Okay, so pinagbigyan yan. Kaya doon na sa impeachment court nga isusubpina. Tapos ngayon sasabihin na naman ni Cayetano, hindi pwede kasi fishing expedition yan. Sabi ni Congressman Chel Jokno, akala ko ba hindi pwede doon sa Justice Committee? Kasi kapag sinugpina mo yan sa Justice Committee, ang lalabas niyan, para na kayong trial. Ngayon naman nandito na sa impeachment court, ayaw nyo na naman na isubpina dahil sasabihin nyo na naman, fishing expedition. Saan? Paano na ito? Paano na ngayon malalaman ang katotohanan? Wala na, hindi mo na alam kung anong patutunguhan, di ba? Di ba mga kabutyog? Kaya ang nangyari dito, kambal na supalpal ang inabot ni Alan Peter Cayetano. Bakit? Nung nandun sa Justice Committee, ang laging sinasabi ng mga pro-Duterte, kasama na ang mga pro-Duterteng senador, hindi dapat magkaroon ng pagsubpina ang Justice Committee kasi lalabas na yan, trial na yan. Trial na yan. Dapat sa impeachment court ang mga subpina. So ngayong sinusubpina na sa impeachment court, sasabihin naman nila, hindi pwede kasi fishing expedition. Kaya sabi ni Congressman Chel Jokno, ano ba talaga? Ay di ba, Your Honor, ang sabi nyo, dapat sa Justice Committee wala dapat na subpina. Hindi dapat magkaroon ng trial, hindi dapat lumabas ang mga ebidensya doon kasi sa dapat niyan sa impeachment trial na sa Senate. Ngayon na ginagawa na nila na sinusubpina na, ang argumento na naman nila Cayetano, hindi pwede kasi fishing expedition na yan. Ay wala nang patutunguhan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, si Senador Chel Jokno si Congressman Chel Jokno talaga matindi. Hinaharap si Pia, hinaharap si Alan, pati yung yung abogado ng defense, si Attorney Michael Poa, hinaharap niya. Kaya 3 against 1 yun. 3 against 1. Dapat sana ang kaharap lang ni Congressman Chel Jokno, si Attorney Michael Poa, yung counterpart niya sa defense. Pero yung dalawang senador kasi umaakto ng lawyers ng defense eh. Kaya bali 3 lawyers ang kaharap ni Congressman Chel Jokno eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, pahiya talaga yung magkapatid na Cayetano, magkakambal na supalpal, magkabilaan na kahihiyan. Hindi, sa totoo lang, si Pia Cayetano napahiya doon. Akala mo ang galing nung kanyang sinite na jurisprudence, doctrine, landmark case, yung Stonehill versus, napahiya siya. Tapos si Alan Peter din, ganun din, napahiya din. Kasi sabi niya, fishing expedition na ang mangyayari dito kapag sinugpina natin yan. Sabi ni Congressman Chel Jokno, ay nung nandun kami sa Justice Committee, ayaw ipasubpina yung bank records kasi magiging na daw full-blown trial ang Justice Committee, dapat daw sa impeachment court na. Bakit ngayon sa impeachment court ayaw na naman? Kaya sabi niya, parang na yon, ano ba talaga? Tama po kayo. Lumalabas, confused na yung magkapatid na Cayetano. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
Bunyog, bunyog, bunyog.